about Jesus Christ. Galikson, we've come to the most important part of this service, that is the teaching of God's Word. And hope and pray Galikson na andang isang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa atwang buhay na Diyos. Nawali naman tayo Galikson na ang ginagawa ng tanan. Ang ating pastor, Pastor James, to please come in front and give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, Brad. Amen. Thank you for that wonderful song. Be the one. I hope that you will be the one, no? So, I hope na imong ipabutang bilin sa imong hunahuna gyud ang atuang mission sa simbahan mga kaigsunan. We wanted to glorify the Father. We want to be like the Lord Jesus Christ. We want to reach the world through the power of the Holy Spirit. And I hope na atong makita ang atong mga kaugalingon being that person who have fulfilled the three things sa iyahang kinabuhi. And you cannot do that apart from being faithful sa atuang mga simbahan. No, I hope that you will decide na mahimo kang faithful sa atong church. Amen? So be faithful mga kaigsunan, no? Mahimo tang faithful sa atuang simbahan. And gamiton tas Ginoo, no? God will use us more alang sa iyang kahimayaan. So mga kaigsunan, I would like to begin the message, and this text will be used in the last part of the message, but I would like to start. Gusto ko magsugod pinaagi niini nga text in the book of Acts chapter 16 sa atong mga Bible palihog. Acts chapter 16 sa verse 31. Acts chapter 16 sa verse 31, and if you are there, say amen. The Bible says, paligtindog tanan, para paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. You may all stand up, please. The Bible says, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they said again, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. This is an answer to the question in verse 30. What must I do to be saved? The answer is, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong panalangin ug sa imong kaayo sa mga kinabuhi. May you bless this morning alang sa imong kahimayan, Ginoong Dios, gamita mi, panalangin mi ug ligo na mi Ginoo. Lord, wa mi mabuhat ug wala ka Lord, gamita pagid mi Ginoong Dios, tabangi pagid mi Ginoo. Among mabuhat ang tanan, among angayan buhaton Ginoo for your glory. Ikaw na bahala namo Lord. We need you Lord. Bless us Lord. Use us Lord more for your glory. Forgive us from all our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated now. Can you raise your Bible? Can I see your Bible? Amen? Ba? Nakita niyo mga Bible? Is that your Bible ang inyong gipanghawiran? Raise your Bibles mga kaigsunan. And I hope that you have your Bibles with you. Ang mensahe nga atong pagkahisgutan karon naguluhan, man's part in God's plan. Man's part in God's plan. So ang part sa Ginoo sa tao sa plano sa Ginoo. Nindutan no nga kita di ay nga mga katawhan part di ay naatay pwede mahimong part sa plano sa Ginoo.
And God, in His sovereignty, wants you to be involved in His plan. Gusto niya nga mahimo tang involved, appeal sa planos Ginoo. That's our call. Ay gid mo kalimot mga kaigsoon na atong call. Be involved that all the world may know Jesus the Savior. Mo gid ni ato ang vision nga ang tibuok kalibutan nga mahimong makaila kang Jesus as Savior. Ang atong vision nga makita nato ang kalibutan nga mahimong masave sila. Atong mission mahimong tang involved to tell the world about Jesus. Ay mo kalimot sa tuwang punchline sa simbahan. Rooted in Scripture. Are you rooted in Scripture? Nagatuon ba ka sa pulong sa Ginoo? Centered in Christ. Is Jesus the center of your life? And you will be making a difference. There will be difference nga mahitabo sa imong kinabuhi if you do. So mga pinangga nga mga kaigsunan, God wants you to be involved. God wants you to be part of His plan. Mahimo kang appeal sa plano sa Ginoo. Now, as I begin the message this morning, I want you to imagine something. Imagine, usa ka bantugan nga hari. Kaning bantugan nga hari, gusto siya magpahimo og nindot kayo nga palasyo. Naa siya'y linibo ka mga skilled workers, na siya'y daghan kayong mga bulawan, daghan kayong mga resources para mahimo lang niya ang iyang gidanggo na nindot kayo na palasyo. Mahuman niya ang palasyo bisan pag dili sa tabangan sa laing nasod, bisan pag di sa tabangan sa laing nga hari, bisan pag di sa tabangan sa bisan kinsa nga mga kuyaw nga mga katawan, kay siya mismo na nag-iya siya og daghang mga trabahante nga mga maayo, daghang salapi, daghang mga materyales, kaya niya ipabuhat ang palasyo ngayong ikinahanglan. Imagine na nina, usa ka adlaw kani nga maong hari, ang iyang maumaong anak niadto sa construction site. Pagkahuman ang maong bata, ni bit-bit o gamay nga matilyo, ni kuha o gamay na kahoy, ni apil og lansang, ni apil og panday, didto sa paghimo sa maong palasyo. Tanang mga tao nasayod nga natukod ang palasyo dili tungod atong bata. Tanang nakabalo na ang palasyo nga dako kaayo bisan pag wala tong bata anak sa hari, mahuman gyapon tong palasyo. Pero ang hari sa nagtan-aw sa iyang anak nga nagdukduk-dukduk dito ka apil, nalipay og nag-smile. Nalipay kayong hari. Ang pakutanan nga nganong nalipay man ang hari? Kaya ang hari, wala lang siya nagtukod og dako kay nga palasyo, gitugod pod niya nga ang iyang anak mahimong kabahin sa pagtukod niini. Gialaw niya ang anak nga mahimong apil. Ang martilyo sa bata dili nakatukod sa palasyo, apan gitugod sa hari nga mahimong kabahin ang iyang anak sa pagtukod niini. Sa samang pamaagi, ang Dios wala nang hinahanglan sa imong gusto. Ang Dios wala nang hinahanglan sa imong kaalam. Ang Dios wala nang hinahanglan sa imong tabang. Apan kung imong lantawon ang tibuok Biblia, gitugod sa Dios nga ang tao makaangkon og bahin sa iyang buluhaton. Ang Ginoo kaya niya luwason si Noah ug ang iyang pamilya
bisan pag walay arka. Pero nag-ingon ang Ginoo, Noah, pagbuhat og arka. Ang Ginoo, kaya niyang pagawason si Lazarus gikan sa lubnanan. Ngawa nang ginahanglan sa tabang sa uban. Pero niingon si Jesus Christ, mga katawhan, kuhaan ninyo ang bato nga nagatang sa langob. Kaya sa Ginoo nga luwason ang tanang mga katawhan sa kalibutan. Musugo ang mga anghel sa pagwali sa maayong balita. Apan nag-ingon ang Ginoo, mga katawhan, lakaw og sangyaw. Kaya sa Ginoo, bungkagon ang mga paril, ang walls of Jericho. Isa lang ka, pitik sa Ginoo. Isa lang ka, storya sa Ginoo. Bungkag ang gitawag na walls of Jericho. Pero niingon ang Ginoo, marcha. Igsuon, kay gusto sa Ginoo nga nakay part. You do your part, and He will do what only Him can do. So igsuon, ang mensahe karon sa atong karong kabuntagon, gustos Ginoo nga imong buhaton imong part. Kay bisan pagkaya na niya bisag wa ka, gusto niya nga naa ka. God performs the miracle, but man must fulfill his responsibility. Ibutang na sa inyo mga hunahuna, mga kaigsunan. You must fulfill the responsibility. Again, kaya-kayo niya bisag wa ka. Pero mas malipay siya o gusto niya nga apil ka. Naitulo kabutang atong paghisgutan na ining taknas kabuntagon mga kaigsunan regarding niya na nga punto karon. Tulo lang kabutang. And I hope kining tulo kabutang atong masabtan ug atong ibutang sa atong kasing-kasing ug atong i-apply sa atong mga kinabuhi. And we will be involved. We will be part of God's plan. Di tungod kay importante ka, di tungod kay kaya nimo, apan tungod kay gusto sa Ginoo nga involved ka, nga apil ka. Tulo ka butang. Number 1 mga kaigsunan, ayaw kalimot, tulo ka P atong isgutan karon. The first P is participation. The second P mga kaigsunan is preparation. And the third P is personal faith. Tulo ka P. Pwede mo kalimot. So, ang first P, participation. Number 1, God gives man participation in His work. God gives man participation in His work. Sukad sa sinugdanan, gusto na sa Ginoo nga mahimong kabahin ang tao sa tanan niyang ginabuhat. Wala niya gikinahanglan atong tabang, yet He always wants us to participate in His work. Example, human gibuhat sa Ginoo ang tanan, gibuhat niya ang kalibutan, gibuhat niya ang tanang mga tubig, gibuhat niya ang langit, gibuhat niya ang mga bituon, gibuhat niya ang adlaw, gibuhat niya ang mga tanong, gibuhat niya ang mga mananap. Pagkahuman niya buhat sa tanan, unsa may iyang giingon sa tao sa Genesis chapter 1 verse 28. The Bible says, Genesis 1:28, and God blessed them, and God said unto them, ang giingon sa Ginoo sa tao, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, gibuhat nas Ginoo tanan, kompleto tanan, pero ingon ang Ginoo sa tao, pun ani, bantay ni, ating manani, higalig son,
gusto sa Ginoo nga naay kabahin ng tao. Sa diha nga gusto niya hukman ang tao, magpadala sa baha. Kung nakita niya nga si Noah, maayo kay panimalay ni Noah, pwede ra gud dato mga pinangga nga sa diha nga niabot na ang baha, ang balay ni Noah is nag-alilong ang tubig, wala kasulod. Sama sa pagtunga sa Ginoo sa Red Sea nga ang kilig tubig, ang tunga uga. Pwede na kayo. Na pag-abot sa baha, wala na ulanan ang balay ni Noah. Wala niabot ang tubig dito. Naay wall o tubig sa palibot. Pwede kayo. Pero nang Ginoo Noah sa Genesis chapter 13, 6:13 to 14, yung nang Ginoo kang Noah, paghimo og arka. Kay gusto sa Ginoo nga naay part si Noah. Atong giistoryahan ang pagsulod, ang pagtabok sa Ginoo sa mga kataon sa Israel sa Red Sea. Pwede ra gud to na pag-abot sa gitawang Israel, nakaandam na, natunga na ang Red Sea. Pero imo nang Ginoo kang Moses, isa ka ang imong tungkod. Gusto niya nga na-part ang tao. You see? Sa diha nga naghimo ang Ginoo og unconditional covenant with Abraham. Di ba ang Ginoo, panalanginan ako ka, imong pamilya, imong kaliwatan, Abraham. Pero sa Genesis chapter 12, ayaw na mag-fulfill. Unsa ang giingon sa Ginoo? Kang gitawag na Abraham, chapter 12, verse 1 to 2 and 2. Now the Lord hath said unto Abraham, get thee out of thy country, from thy kindred, from thy father's house, and the land I will show thee. Gawas! Go! Sabi pa, na-impart sa Abraham, ang Ginoo mag-bless, ang Ginoo muhatag, ang Ginoo provide. Basta kay si Abraham, go out, hawa, adto. Pag-abot niya dito, gi-confirm sa Ginoo ang promise, pinaagi sa usa ka halad. Sa Genesis chapter 15, verse 9, ang halad mo ni, and he said unto him, take me an heifer of 3-year-old, a she-goat of 3-year-old, a ram of 3-year-old, a turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against the other, but the birds divided he not. Giputol to niya ang mga mananap, gibutang niya, kay kaniadto manggod, pag maghimo kag covenant, magsaad mo, magsinaaray mo, marami kontrata ninyo, duha ka tao, maghimo mo halad, unya, putlon to ninyo ang mananap, ibutang sa wala, ibutang sa tuo, unya, kadtong tao, duha ka buok tao nga nagsinaaray, magdungan sila tabok sa tunga, mutabok sila sa tunga, kung natin niya ang gitawag katunga, pikas ang katunga, sa tunga sila mag-agi, mudungan sila. Pero ang gibuhat sa Ginoo, gipatulog niya sa Abraham, ang Ginoo na iniagi. You see? Ano ang Genesis mga kaigsunan? Genesis chapter 15. Okay? And you will see kung ano saan gitawag na giingon sa atong Ginoo. Verse 10, and he took unto him all this, and divided it in the midst, and laid each piece one against the other, but the birds divided it not. And kung tanawin mo mga kaigsunan ang verse 12, and when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and lo, and horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, know of a surety, thy seed shall be stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Tanawin mo ang verse 17, and it came to pass, that when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace, and a burning lamp, that passed between those what? And in the same day, the Lord made a covenant with Abraham. Sa ato pa,
gipatulong sa Ginoo si Abraham, ang Ginoo ni tabok, meaning Abraham. Kay ang meaning atong duha ka buok, mag-uban mong duha, nagsinaray mo, meaning kinahanglan akong i-fulfill ang akong part, i-fulfill na imo ang imong part, o dili nimo i-fulfill ang imong part, mapariha ka aning mga mananap na pikas-pikason. Mao na ang saad kaniadto. Pero gipatulong sa Ginoo si Abraham, siya rin tabok, meaning unconditional. Bisan pag di katuman si Abraham, tumanong gyapon sa Ginoo ang iyang saad. Pero kabalo ka, gitagaan gyapon sa Ginoo og part si Abraham. Unsang part ni Abraham, pastor? Awang verse 11. Di ba, gituha-tuha naman to niya, giplastar na ni Abraham ang gitawag mga halad. And when the fowls, mga langgam, came down upon the carcasses, Abraham drove them away. Sa wala, panitabok ang Ginoo sa tunga, ang trabaho ni Abraham, pang-amugon niya ang mga langgam, nga dili kaunon sa langgam ang halad. Higala igsoon, still, God gave him part. So muna gustos Ginoo mga pinangga ng mga kaigsunan. Nga naman, God requires man's willingness. You see? Wa man nakatabang ang Ginoo ay ang tao sa paghimo sa kalibutan, pero sa pag-ingon sa Ginoo, subdue the earth, replenish it, makita kung buhaton dos tao, willing ang tao nga mapuyo ug moatiman sa kalibutan. Dili man makatabang si Noah sa pagluwas sa iyang kaugalingon, pero ang pagbuild niya sa arka, gipakita na willing siya nga magpaluwas. Di man makaluwas, di man ka makaluwas imong kaugalingon, pero ang imong pagtuo nagpakita na willing kang maluwas. You see? Si Abraham, wa man siya ilabot sa saad. Ang Ginoo man ang gitawag na one-sided ang saad, ang Ginoo ang langit tabok. Meaning si Abraham sa pagdi sa katuman sa covenant, fulfill gyapon sa Ginoo kay ang Ginoo ra tabok. Pero ang pag-abog ni Abraham sa mga mananap, ang iyang pagpahawa sa mga langgam, nagpakita na willing siya nga makigsaad sa Ginoo. Higala igsoon, ang imong obedience nagpakita na willing ka mutuman sa Ginoo. Ang imong presence karon, pagbiya nimo sa imong mga baluhaton, pagbiya nimo sa imong trabaho para musimba ka, pag imuhan pagpakita na willing ka mutuman sa sugo sa Ginoo. Igsoon, God requires man's willingness. In creation, everything is ready, but God wants man to keep it and replenish it. God decided to judge with a flood, but for 120 years, nagpanday si Noah. 120 years, gibuhat ni Noah ang arka. Gipakita niya iyang willingness. Gikatawan siya sa mga katawan. Pero nagpadayon si Noah nga naman, willing siya. God promised Abraham, but he must go and possess it. Dapat siyang mulakaw. God has the power to do everything, but He chose in His sovereignty that man to give his part. God still give His people responsibility today. Di ba? Lord, gusto ba kong makaila sa imuha Ginoo? Anang Ginoo? Sige, na Bible, basa ha, para mailhan ko nimo. Gusto gyud ko maningkamot dia. Gusto gyud ko makamahimong malampos ang akong kinabuhi, Ginoo. Sige, tagaan ni kusog. Hala, pagpugi. Na kay part. You see? Lord, gusto gyud ko nga mo-grow ang simbahan. Hala, sige, uban sa soul winning. Pagsangyaw. You see? Lord, gusto gyud ko nga mugwapo ang choir. Hala, sige, pag-practice.
Lord, gusto gyud ko nga naay mga luwas mga katawhan sa layang nga mga lugar. Sige, i-bless ti ka paghatag og faith promise. Kaya naman, gusto sa Ginoo nga nakay pa. Di ba nindot? Kani bitaw mga panday, may mga panday diri. Nakoy mabantayan sa mga panday kasagaraan. Sa istorya mga panday, labi na silang mga bagong amo, labi nagdaka sa lugar. Kita ka ng kwan, ma'am, kanang building, ma'am. Kanang diya sa building, diya sa cruising sa inani, mauna. Kami nagpanday na, ma'am. Kita ka ng balay diya, ma'am, kanang ang atop kay blue, niya pink ang gitawag ni inani mo na. Kanang balay diya, ma'am, kanang balay ni so-and-so. Nga naman diya, kami nagpanday na, ma'am. You see? Bisan kung konda ka to, sideline na ka to, kinahutag trabanti, tulo ra kakadlaw ng trabaho, no, man na. Pero pagkamusunaan, kami nagpantay na, nga naman, gusto ka na maimong kabahin sa mga nindot ng mga butang, amen? Samot na, kung sa kanindot ang planos Ginoo, o gusto niya makabahin ka. That's why you must be what? Involved. Involved. Appeal. Appeal, igsoon. Ay, sugot nga di ka involved. Ay, sugot nga wa kay labot. He wants your participation. Usahay bitaw, pareha sa mga taga-Juda, nagtukod og templo, niadto ang mga taga-Samaria, naman mo diri, di ta mapapilon, anang taga-Juda. Usahay, lain biya mo apilo, di ka papilon, amen? Pero sultian di ka, karon sa tong panahon, sa simbahan, o gusto ka mo apil, paapilon ka sa Ginoo. You're welcome. You see? So be part of God's plan. Participate, number 1. Participate. Kay gustos Ginoo nga na kay part. Gustos Ginoo nga mo participate ka. Na mangutan ko sa imo nga, unsa ang imong participation ani nga simbahan? What's your participation? Participate. Work. Join. Ayaw sugot nga apil ka sa P. Kay PPP man ito ang kundari. Pero ang PPP nga imong giapil, pungko, pamati, pauli. Mura imong giapil nga PPP. No. Dapat apil ka sa participation, preparation. And so ito sa kapi, personal faith. Apil ka na. Naaka na. Ayaw sa pungko, pamati, pauli, pakapin, pabadlong. Ayaw. You see, so atong makita mga pinangga mga kaigsunan, be involved. Number 2, di lang kay ang gusto sa Ginoo nga natay participation mga kaigsunan. Number 2, preparation. God requires preparation before the miracle. God requires preparation before the miracle. Unsa man na kanang preparation before the miracle, pastor? In many miracles, the power of God followed the obedience of man. Kasagaraan yun. Aya, moabot ang milagro, nag-una ang obedience sa tao. Sa kana, ang unang milagro nga gibuhat ni Jesus Christ, in John chapter 2, unsa man ang unang sugod ni Jesus Christ, aya niya gituman o gihimo nga bino ang tubig. Ang unom katadyaw sa tubig. Unsa ang iyang una gibuhat? Gisugo niya masulugoon. Ana si Maria, kung unsay isugo niya, tumana ninyo ha? Ana Jesus Christ, kaning mga unom katadyaw sa tubig nga bato, punan ninyo. Ug ang mga sulugoon silang gibuhat, ilang gibutangan og tubig ang tadyaw to the brim. Puno agyong kaayo. Sa way pagduha-duha, tanan, wala sa utana, para unsaon ni. Mo ni ihatag didto. Why pangutana? Why question? Ni tuman sa suglo ni Jesus Christ, wa sila kasabot. Unsaon? Wa sila kasabot. Para basta kay nimo ang Ginoo nga buday tubig, ni butang sila. Gipuno-puno, pigid.
Ang ilang obedience is dili half-hearted obedience. Ang ilang obedience is whole obedience. Tinuoy nga pagtuman. Pagkahuman sa pagtuman nila. Tungod silang obedience, milagro ni sunod, nahimong bino ang tubig. Ayha, gibanaw sa Ginoo si Lazarus sa John chapter 11. Ayha, gibanaw sa Ginoo. Unsay mo sa Ginoo? Tanggala ang bato. Na may bato nga gisampong sa bamba, baba sa lubnganan. Pwede man mo. Pwede na gutong ang Ginoo, bato lukso. Masugo guys Ginoo nga muhimo og kaliwat ni Abraham gikan sa bato imo ni John the Baptist. Di ba? John the Baptist nagingon. Ang Ginoo kaya niya nga muhimo og kaliwat ni Abraham pinaagi aning bato. Sa atong pa si Jesus Christ pwede niya ingon bato lukso hawa niya. Pwede niya ingon ang bukid mo ambag sa tawod. Di ba? Usa ni Jesus Christ og naa kay pagtuo nga sama sa lisos mustasa kaya nimo ingnon ang bukid ambag sa laod. Kaya na ni Jesus Christ. Meaning, ang bato, kaya niya ingnon, ambak, pahawa, o angel, ang bato. Pero unsay ang gingon, katawan. Tanggala ang bato. Pagkahuman sa obedience, Lazarus, gawas, milagro. Milagro. You see? Sa walls of Jericho, kaya sa Ginoo ang moingon, kaning wall of Jericho, bungkag. Istorya ra niya. Giguba niya ang Sodom ug Gomorrah. Pinaagig kalayo. You see? Gitunga niya ang Red Sea. Kuyaw kay milagros Ginoo. Kuyaw kay dahom sa Ginoo. Pwede sa moingon, walls of Jericho, bungkag. Pwede na. Pero unsang yaingon sa mga katong sa Israel, marcha once a day sunod sa unang kadlaw. Pag-abot sa 7 times marcha, meaning 13 times all in all, magmarcha sila tuyok-tuyok dito sa walls of Jericho. Pag after sa marcha, pag patingin sa trumpeta og singgit, bungkag ang gitawag nga wall. Human sa obedience, milagro. Igsoon, God will perform the miracle, but man must obey the command. God will perform the miracle, but man must obey the command. Sometimes, the blessings we are waiting for wants to come, but is just waiting for your obedience. Gusto na gid kaayo. Moabot na gid unta ang panalangin. Moabot na gid unta ang blessing sa imong kinabuhi. Ang ginahulat lang sa Ginoo, imong obedience. Basig na ay butang karon nga di pag-abot sa imong kinabuhi, kaya pa kaga-obey. Obey. Obey. You see? Ang tao, dili niya kaya himuon og bino ang tubig. Ang iya lang makaya, punon og tubig ang tadyaw. Ang tao, dili niya kaya banhawon ang patay, pero kaya niya kuhaon ang bato gikan sa baba sa lubnganan. Ang tao, dili niya kaya bungkagon instantly ang baga kayo nga mga paril nga wall, pero kaya niya magmarcha. Tao paminaw, buhata ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo, ug buhaton sa Ginoo ang butang nga siya ray makabuhat. Do what you can do, and God will do what only He can do. Obey and see the power of God in your life. Kinsa man sa ato diri ang mag-uuma, farmer,
Say amen. Nag-farm tano. Ang farmer pwede mag-ampo nga Lord, taga ko harvest. But if he never sow or if he never plants, he will never see the crop. Ang mag-uuma, pwede siya mag-ampo, Lord, taga harvest. Pero hangtod nga di siya magtanom, di gyud siya kakita og harvest. Ang Ginoo magpadala og pagtubo. Pero ang mag-uuma, kinahanglan niyang itanom ang lisod. God sends growth, but the farmer must plant the seed. Estudyante, gaampo ka nga Ginoo, tabangi ko nga makahuman ko eskwela. Pero kinahanglan ka mo bangon og sayo mo atong eskwelahan para makahuman ka. Tabangan kas Ginoo. Pero kinahanglan ka mo ato dito. Tama? Go and participate. Ginoo, tagai kog trabaho. Tagaan das Ginoo, pero kinahanglan ka mo lakaw para mag-apply, mangita. Tagaan das Ginoo. You see? But sometimes, God will give a command that it doesn't make sense. Kung saan pag make sense, no? Ang ikinahanglan wine, ang sugo sa Ginoo, kuwag tubig. Does it make sense? You see? Ang kinahanglan kinabuhi, ang sugo sa Ginoo, kuwang bato. Arang-arang bato. Kaya para makagawas ang patay. Pero katong isa, ang gusto, gubon ang paril para makasunod sila. Pero ang sugo sa Ginoo, marcha. Unya, magmarcha ka, taas kay magparil imong abay, pili ka panahon sa kaaway. Atong panahon na, pwede maingon ang makatawan sa Israel Ginoo, di imi. Nganong ipamarcha man minimo, abay sa paril, na kung magawas o roy ang kalaban, panahon me, or isahan nigbato, perting patayan na mo. Ang sugo sa Ginoo, it doesn't make sense. But if you trust the Lord, obey Him. Wala kasabot, ang Ginoo'y nagsugo, obey, tuman. So yun ka na, akong gisgutan ngayon sa Sunday school. Pobre. Unsaon para i-bless, muhatag. Kuya, ano? Dapat kung pobre, para i-bless, mudawat. Tama? Maong kalimutan ka pag mudaw na. Pobre ko, kung i-bless ko, dapat kong dawat. Pero ang Ginoo, give, and it shall be given unto you. Pobre ko, para ma-bless ko, muhatag ko. Inana ang planos Ginoo. Usay, it doesn't make sense, pero tuman lang. You see? Tuman lang. Kay dili ka pasagdan sa Ginoo. So mga kaigsunan, what you need to do is to trust and obey. Trust and obey. Tuman ta. You see? So, preparation. Para moabot ang blessing, obedience. Obedience. Pastor, kinahanglan di kong mo-obey para i-bless sa Ginoo, igalig suon. Dili naman kinahanglan ang imong obedience. Pero, in God's sovereignty, gusto niya i-bless ang ga-obey. Kaya naihara sa mo sa Ginoo ditsoy. Pero ang gusto niya, ma-involve ka. Mauna, na gusto niya, aya moabot ang blessing nasa obedience. Ni-obey sila, ni-kuha tubig, naabot ang wine. Ni-obey sila, gitanggal ang bato, pwede ko ito Ginoo, di bahala ka na, ikaw pagtanggal na, nanimaho na. Pero ni-obey sila, nabuhi ang patay. Nagmarka sila, ni-obey sila, naguba ang hol, ni Douglas Gira, higala, higsoon, maunay gusto sa Ginoo, iyang i-bless ang obedience. And I hope today you will obey. Unsa man ang mga sugo sa Ginoo sa imo ha?
You see that? Sa mga sugo sa Ginoo sa imuha. Simple masugo sa Ginoo. Simba. Alagad. You see? Ayaw pasagdi ang imong pag-alagad. Ayaw ibaylo ang imong pag-alagad. Unaha ang Ginoo. Ihatag kung unsa ang iya sa Dios. Mahimo kang maayo sa imong mga isig kay ngon mga sugo ang Ginoo. You see? And we are always calling you to join and to be part of the work. Salamat kay ta mga kaigsunan kay ang Bible Baptist Church Singaw gi-encourage ang iyang mga katawhan nga mahimong apil sa bulwaton. You know na yung mga simbahan, mga pinangga nga mga kaigsunan nga select few lang ang mupili mo alagad. But in our church, if you are willing, then you can serve. Amen. Grab that opportunity, be part of it. Ay, kaulaw. Doon. And I encourage itong mga kaigsunan, encourage your brothers and sisters na ma-part sila. Now, number 3, mga kaigsunan, God demands personal faith in salvation. Personal faith in salvation. The greatest example of man's responsibility in salvation is salvation. God already did the work through Christ. Jesus lived the perfect life for us. Nahimo siyang perpekto para sa atua, namatay sa cross para sa atua, nabanhaw para sa atua. Ang gihatag lang niya nga atong responsibility is to believe. Thus our text says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Basado ninyo ang Ephesians chapter 2 verse 8, palihog. If you're there, say amen. Familiar verse? Ephesians chapter 2 verse 8. Nana, say amen. Ready? Begin. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. For by grace are ye saved through faith. Meaning mga kaigsunan, salvation is provided by grace, but it must be received by faith. For by grace are ye saved through faith. Gihatag sa Ginoo ang kaluwasan pinaagi sa grasya, pero madawat nimo pinaagi sa pagtuo. It is God's responsibility to give you grace, but it is your part to believe, to have faith. Salvation is provided by grace, but it must be received by faith. God provides salvation, but man must personally believe. You see? You cannot save yourself. You cannot remove your sin, but you can believe. Imagine niyo ang tao. Nag-iuhaw. Kamat niyo na sa uhaw. Uhaw na kay siya. Pero namatay siya. Abay sa gripo. Tamang gripo, no? May gripo. Or may dispenser. Or may mineral water. Uhaw na kay siya. Abay niya ang mineral water. Ang kulang na lang yun is iyang abrihan. Unya iyang imnon. Pero wa gid niya giabrihan, wa gid niya giinom, namatay siya sa kauhaw. Imagine niyo nga tao. Lain paminaw, no? Tao nga namatay sa kauhaw, abay sa mineral water. Pocari sweat pagyud. Pat. You see? So mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang kaluwasan klaro na. Perpekto nga kinabuhi ni Kristo, natumanan niyang balaod. Nagpakamatay sa cross, ganuman, gibayaran ang imong sala. Kumpleto na ha? Ang sala na bayaran, ang kinabuhing matarong, i-provide na. Gilubong na banhaw, para ihatag sa imuha, i-appropriate sa imuha. Ang imo lang yung kinanglan, mutuo. Believe. You see? So mga pinangga ng mga kaigsunan, saan lang kulang? Believe. And listen carefully. He wants you to become partner.
Unay pakapin. Kung sa kalibutanon pa, punto, pamati, pauli, pakapin, pamadlong, kung imong tumanan ang tinuod nga pi. So number 1, participation. Number 2, preparation. Number 3, ang pakapin, partnership. Pakig-partner sa Ginoo para kining maayong balita masulti sa uban. I thank the Lord sa atong mga kaigsuonan diri nga nahimong partner sa Ginoo. No? I thank the Lord for our brothers and sisters. I thank the Lord kang Brother Ferlo nga nahimong partner sa buluhaton. Nagsangyaw sa pulong sa Dios. I thank the Lord for my family, kang Ma'am Karen, kang Francine, kang Francis, nga nahimong partner sa buluhaton sa Ginoo, nagasangyaw sa pulong sa Dios. I thank the Lord kang Brother Tristan, nga nahimong partner sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo every Friday. I thank the Lord kang Sister King o kang Sister Krisha, nga always present every Friday sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. I thank the Lord kang Sister Joy, throughout the week, trying to win souls, naging partner sa simbahan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. I thank the Lord kang Sister Jeff. We have heard, nag-share sa pulong sa Ginoo. One of the reports kanina, nag-share sa pulong sa Ginoo, naging partner sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Naging partner sa Ginoo sa pagpahibalo nga naay available nga kaluwasan. Higala igsoon, I pray that you too can be partner of God and partner of this church sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Be the partner. I-defend ang faith. Ayaw sugot nga buli-bulihon lang ka sa ubang pagtuo. Nga murag muo lang pug kagwa kasabot sa imong gituhan. Ay sugot. Study the Bible. Ask questions. Dapat ikaw ang mutudlo sa ilaha sa kaluwasan para mangaluwa sila. Amen? So mga pinangga nga mga kaigsunan, He wants to partner with us in redemption plan. We must go and preach the gospel. Partner sa Ginoo. So igsoon, number 1. So number 1, participate. Join simbahan. Participate. Appeal sa buluhaton. And enjoy it. No? Appeal, participate. Ayaw sugot nga, human na lang imong kinabuhi, wala ka naka-appeal sa buluhaton sa Ginoo. Number 2, preparation. If you want blessing sa imong kinabuhi, kung tanawon nimo ang Bible principle, there was obedience, then the blessing and miracle come. You see? Obedience in gathering water, wine was provided. Obedience in removing the stone, life was provided. Obedience in marching, victory was provided. Obedience, then miracle and blessing. Number 2, 3, personal faith. You need your faith? Go! Ginoo. Gibuhat na niya tanan para masave ka. What you need to do is to believe. Salvation is provided by grace, but it must be acquired by faith. And ang pakapin, partnership. Paking partner sa Ginoo, sangyaw. Next Sunday, third Sunday of the month, mugawas na punta. Muadto na buntag plaza. And I want you to join us. Apil ta. You see? Apil ta. Join ta. You see? Gracias Ginoo. Nay motor, dito masiguro sa kinan, nay motor. Kung yung Perlo nga, sunod mo nga Brother Perlo. Kaya si Brother Perlo ang expert sa lugar na madakpan mo. Kailan si Brother Perlo? While lisensya, while rehistro. Pero mo parking atbang sa police station. Ay, wala ka i-cut off na ako na sa akwan. I-cut off na ako na sa... Ay, wala may taga-LTO na mamina. You see? So, ato makita mga
Pinangga, ikat-off na ako to, Brad. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Ni adto. Brad, pag-amping ba sa akin, kasi mababaan ba? Mababaan. Dakpan na niya, unahon niya ka. Amping yun. Okay? So ato nakita ang mga pinangga ng mga kaigsunan. Partner with God. Apil. Amen? Katong mga nag-amen na, makitaan ta mo next Sunday. Sa hapon. Ubanta. Sangyaw ta. You see? No? Kabalo mo? Kabalo mong kita. Niingon man gid si brother, si brother Richard. Ni angkon no si brother Richard. Na dili pa kayo siya maayo mo basa. Pero kabalo mo, bisan pag dili kayo sa kabalo mo basa. Ni adtog plaza, memorize ang iyang mga bersikulo ni Sangyaw. Tiyaw mo ka na? Memorize niya iyang verse. Ni Sangyaw. Natay mga kaigsuonan nga may kayo mabasa na kaspila, di ko! Bitko mo na mga dalunggan ninyo. Na, di ka ba lumabasa? Memorize ang bersikulo ni Sangyaw. You see that? Ngayon, by the grace of God, dili ka maayo ang gikinahanglan, dili ka bright ang gikinahanglan, ang gikinahanglan kasing-kasing igsuon. You need hard for it. You see, ay sugot ng disciple na kapirminti. One day, you will become disciple of somebody. So as we close, remember this truth. God never asked man to do everything, but God always asked man to do something. Noah could not stop the flood, but he could build the ark. The servants at Cana could not turn water into wine, but they could fill the water pots. The people of Bethany could not raise the dead, but they could remove the stone before Jesus Christ raised Lazarus. The children of Israel cannot destroy the walls, but they could march around those walls. Then God will destroy it. God, and this morning mga kaigsunan, God still asks you to do your part. God has already done the greatest work by sending His Son. He paid the price on the cross. He made salvation available. But God still gives man a responsibility. Believe. The Bible says, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Maybe this morning, God is speaking on your heart. Di ni mo maluwas imong kaugalingon. Di ni mo makuha ang imong sala. Di ni mo maangkon ang langit. Pinagi sa imong kaugalingon. Pero pwede ka muduol kang Kristo Jesus. Daladala ang imong pagtuo. Gihimo na niya iyang part. You do your part. Will you do yours? Today could be the day of your salvation. Ay na paghulat og unya. Ay na pagdelay. Ay na pagbiya. Come to Christ today. And in this church, participate. Prepare for blessing in your life. Have a personal faith. And higala igsuon, be partners with God at this church. Para sa bulhaton. And I hope I could hear a loud amen in that. Amen. Amen. Palihog mo tahan. All stand up, please. What song, brother? Set my soul afire. After, as we sing the song karon mga kaigsunan, I ask you to come in front and tell God, Lord, I'm ready to do my part. Ay naghulat sunod simana, ay naghulat sunod adlaw, ay naghulat sunod tuig, ay naghulat og makahuman kag eskwela, ay naghulat og makatrabaho ka, ay naghulat og mabright ka, ay naghulat sa unsa kang butang. Today, ingna ang Ginoo, Lord, akong buhaton ang akong part, Lord. Akong buhaton akong part. I'll do my part. I ask you to come.
Or basin na pa kundi sa tuwa nga, di pa yung sure sa imong kaluwasan. Doon sa Ginoo, luwason ka niya. He will save you. He will save you. Tagaan ka niya kaluwasan. Luwason ka niya. Ihatag niya sa imo ang kaluwasan imong gikinahanglan. He will bless and He will empower you. Tabangan ka niya igsoon. Basta kay nahimo kang willing to do your part. As we sing verse 1, Brother Perlo, please. You come and do your part. Abri ang altar para sa imo nga igsoon. Kung sa babae mong ginaulat, you come and surrender. Buhata ang imong bahin. Kung i-bless ka niya. He will bless you if you do your part. Hindi kanya pasagdan. Pastor, di ko kabalo. Pastor, di na ko kaya. Kaya ni mo igsoon. Kay tabangan kas Ginoo. Ask the Lord to set your soul afire. As we sing the second verse, ask the Lord, "My Lord, di na ako ni kaya Ginoo, di ko matabangan. Set my soul afire. Renew the fire in my heart. Basing kakaluyan na kakabugnaw na kaigsoon. Ingna ang Ginoo, Lord, painita ko pag-usab, set my soul afire for your glory." Second verse, please. Is there something that bothering your heart? Maybe tonight, this morning, isumbong na sa imong amahan. Paminahon kaniya. Last verse. Brother Perlo, please. Lord God, for your people's sake, for Jesus' sake, bless the message despite of me. I know, Lord, ako ang babang. Lord, please, you need to remove me here. Or do it now. Do it speedily, Lord. Change me. But if you will not change me, Lord, or remove me,
Remove me from this pulpit, Lord. If I'm not worthy anymore, because I know I'm not worthy. Help, Lord. Bless the church for Jesus' sake, despite of me. In Jesus' name, amen. Father God, thank you, Lord, sa iyong kaayo. Bless this church, Lord, for Jesus' sake. Bless the message, Lord, for Jesus' sake. Bless the people, Lord, for Jesus' sake. Bless the message for Jesus' sake. Ikaw na ibala na mo, Lord. We need you, Lord. Answer our prayers in a very special way. In Jesus' precious name. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.